Ang isang pagpapasalamat nakakatuwa naman ang naayos ninyo na sa loob ng inyong pagdiriwang ng unang taon. Siguro kayo din ang mga first batch na sa lugar na ito. Kaya alam ko ay anim na buwan. Ewan ko lang, hindi pa ako ngayon. Alam ko kasi anim na buwan. Kaya ako naman ay nakakapunta before, dyan sa Magdalena, dyan din sa Pansol. May mga center din dyan kung saan ay nakapag-misa ako. So, sa loob ng kung anim na buwan, sa tao kayo, siguro mga second batch na kayo. Bahagi na nais ng pamunuan na magdiwang ng pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Yung inyong kurang paro, kasi kayo ay packing. Ako po ay packing. Yung mag-prepare na kasi ng bukas dito sa packing. Medyo busy ang kurang paro. So kaya bahagi ko na kung saan ay ako ang nakapunta ngayon. Pero isang pagpapasalamat na tinagis natin na tayo ay magpasalamat at isama natin sa ating pagpapasalamat ang Diyos na siyang magiging lakas ng ating pagkilo sa daigdig na ito, lalo-lalo na sa inyong paglalakbay tungkol sa pagkakataon na ito. Sabi nga natin, para sa kagalingan at para sa kaayusan upang layo kaligid na maging kalugod-lugod sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao na kapaligid sa atin, at sa lipunang ating ginagalawa. Tulad ng mga pinamamit natin, ay may kapistahan din sa bukas, na kung saan ay yung ibang hero natin ay inawit sa mula ko sa kanyang mga sinulat. So siya ay nagpagpahayag ng mabuting balita ng pagbibigkas ng Diyos. Ay makita ko natin sa ating ebanghelyo natin na napakahalaga mo yung pagtitiwala. Napakahalaga mo yung pagtitiwala. Yung pag-anayos natin na ilagay yung ating sarili para sa higit na kaayusan ng ating buhay. Napakahalaga yung humingi tayo ng tulong. At tayo nagpapasalamat sa mga taong gumagabay sa atin para tayo rin ay tulungan. Isang mahalaga pagkilos yun na kung saan ay tayo ay sa ating katatayuan ay humihingi rin at tayo ay tulungan. Lalo-lalo na tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng ating sarili na makita yung pagbabago na nais natin bigyan ng pagpapahalaga. Sabi na natin, ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagliligtas. Yun ay bahagi kaya na yung simbolo ng pagpapakahirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay sinawa. Lumapit tayo palagi sa Kanya at humingi tayo ng tulong. Nagtanais ng Diyos na tayo ay pagalingin sa anumang uri ng ating karamdaman, sa anumang uri ng ating katatayuan. At napakalaga rin ko yung pagkilos na tayo ay maging bahagi. Hindi lamang po yung center na ito, ngunit kayo mismo mga narito sa loob. Alam nyo, yung inyong pagkanari ito ay isang bahagi na pagkilala natin na nais natin na makita yung pagbabago na ninanais natin na magkaroon ng katanapan sa ating buhay.
Kaya sa biyaya ni Noon ay pinagkakaluod ng buong may kapal, no? Na sabi nga ho si Pamelo, ang Espiritu Santo, no? Ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. No? Hayaan natin, no? Kasi kuminsan ng maraming Espiritu, no? Ang ng ating Espiritu Santo, no? May Espiritu ng anak, no? May Espiritu ng pinagbawal ng gamot, no? May Espiritu ng kamunduan, no? Maraming klaseng Espiritu, no? Na nakikita natin sa daigdig na ito, no? Kaya bahagi yun na huwag natin kalimutan na magtiwala tayo sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos na ipinamamanig sa atin. Hanapin siyang ibigay para sa bawat isa sa atin. Kaya yung patuloy na paanyaya, kanina ko ay na-pursuing na ako sa mga bata, no? Na mga nadanangin sa mga tumugog sa panawagan ng buong may kapal. Sabi ko man ay napakahalaga yung patuloy ng pagkabalik ng biyaya ng Diyos, no? Kausapin natin si Jesus, no? Manalangin tayo, no? Pagkakataon, well, of course, no? Yun yung bahagi ng ating pagtugon na kasama na yung alin, yung clinical, no? Yung ginagawa ninyo, yung exercise, no? Yan ay magkasama-sama, no? Yan naman ay pinag-aralan ng mga expert para tayo ay tulungan, no? Kung sabi nga natin, ay dapat din, yun din ang ating paniniwalaan, no? Kasi kapag hindi natin pinaniwalaan, ay sabi nga, babalik tayo, no? Babalik tayo sa dati nating ugali, no? At ito ang itulog natin sa laman ng magpasalamat tayo, no? Sa biyaya ng patuloy na pinagkakaluod ng Diyos, no? At sa biyaya o ngayong taon na ito, no? Ay tinakda ko ng simbahang Katolika, yung tinatawag natin Jubilee Year. At ang tema ng Jubilee Year na ito, kasi every 25 years, may 2025, ay ang tema ng Jubilee Year rin. Yung Jubilee bilang alin, ang tema ay Pilgrims of Hope. Tayo mga naglalakbay ng may pag-asa. Yun ay kung tawagin natin isang paglalakbay. May pag-asa, pero may paglalakbay. From point A to point B. At sana huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Palagi tayo umasa. Kahit na ano ang mangyari. At yun ang idinudulot ng ating pananampalataya. At nawa, ang center na ito ay tunay na maging bahagi, no? At yung inyong pagkanari dito bilang may-ari, bilang mga aid, mga doktor, mga nurses, no? Mga aid, at kayo mismo mga tawag natin dito na mga nagtanais na makabalik ng mas maayos sa pamilya, no? Sa mga mahal sa buhay, sa lipunan natin ginagalawa, no? Ay huwag natin kalimutan, no? Ito yung panyay na pinapahayag ni Jesus. Kahit na makita natin sa daigdig na ginagalawa natin, no? Parang palaging walang pag-asa, no? Pero yung pamanig na pinamamanig ng buong may kapal sa panahon na ito, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa at ilingin natin sa Diyos, no? At tayo ay palaging bigyan ng pag-asa. At sa mga pagkakataon na tayo ay nagkamali, no? Ay bumangon tayo, no? Bumangon tayo. At huwag natin kalimutan na rin, humingi tayo ng tulong. Humingi tayo ng tulong sa mga tao